Welcome back po muli dito sa ating channel. I hope na panood nyo yung aking in-unbox nung nakaraan na 2 piraso na Gen 2 na Lightbeam 5AC. Ang version po pala nitong nabili ko na ito is 8.7.11 WA. Dito sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-set up itong Lightbeam 5AC na Gen 2. Yung version na 8.7.11 WA. So, ang pag-configure po niyan is pwedeng dalawang klase pwede po ninyong pagpilian. Una, pwede nating i-configure yan gamit yung ating computer. Magmamodify lang tayo ng internet protocol. Isiset lang natin yung default IP nitong Ubiquiti. And pwede rin naman pong hindi ganon. Yung isang option na magkukonect tayo, hindi siya pamamagitan ng LAN, kundi sa pamamagitan ng Wi-Fi lang. So, pwede nating siyang makonfigure gamit ang ating laptop o ang ating desktop PC na connected gamit ang Wi-Fi. And pwede rin naman pong makonfigure natin ito gamit ang LAN cable papunta naman dun sa ating Ethernet card ng computer. So, pwede rin po natin itong makonfigure gamit ang ating cellphone lang. So, yan po yung ating ipapakita dito sa video na to. So, ito ang pinakamadali nating pamamaraan. No? Puntahan lang natin yung ating Wi-Fi connection and hanapin natin yung connection nitong Wi-Fi seed ditong LBE 5AC. So, ito yung aking isang LBE 5AC detected nitong laptop and ito yung isa. So, itong isa na to, ginawa ko tong AP. And ito naman is station. So, dito, para malaman natin kung ano yung IP para makapagbukas tayo, i-click lang natin yung kinonektahan natin na LBE sa ating Wi-Fi, i-click natin yung properties. And then dito sa bandang ibaba, no, hanapin natin yung pinakang gateway, yung IP. So, ayan. So, ang naging IP niya, dito sa pinakang internet protocol na B4 DNS server, is itong 192.168.172.2.1. So, yan yung kanyang naging pinakang IP. So, ang gagawin natin, magbubukas lang tayo ng favorite nating browser. And then, itatype lang natin itong IP na to na 192.168.172.2.1 and then enter. So, ito po ay na-configure ko na. So, maghihingi na lang yan sa akin ng aking username and password. So, yan yung aking username and password login. So, ito ay connected na sa internet. So, meron na siyang pagbabato ng internet dito sa receiver na kung saan yan yung paglalagyan ko ng vendor machine. So, ayan. So, ito yung kanyang pinakang graph, ano? Ayan. So, dito sa Wi-Fi, pwede niyo rin siyang makonfigure ng napakadali lang. So, ito po yung aking isang Lightbeam 5AC. Ang version niya is 8.7.11 WA. So, yan yung sa pinakang AP ko. And ito naman yung sa station. So, same version po sila, no? And na-configure ko na rin yung IP niyan. So, tingnan natin itong system niya. So, dito sa system, ini-off ko itong check for update. And, syempre, binago ko yung tawag dito yung device name para malaman ko kung yan yung AP ko or yan yung station ko. So, naka-on yung AirView, management, radio on. Ayan. So, yan po yung aking naging setting. And tingnan natin dito yung sa network. So, ito na-configure ko na rin yung kanyang static IP. So, ang network mode niya is bridge. Configuration, simple lang. Pwede mo rin namang iset yan ng advance. So, dito na lang para madali lang. And nakaselect yung static, nakaset na rin yung IP. And dito, so naka-on pa rin yung IP version 6 ko. Pwede rin naman nating i-off lang yan or i-on. So, hayaan na lang natin ganyan siya. Ang network mode niya is bridge. So, dito naman sa wireless, ito yung naging setting ko. Naka-on yung access point kasi ito yung gagawin kong access point. And matik siyang nag-set lang dyan sa 40 MHz. And yung pinakang output power is nakasagad lang siya kasi hindi pa ako sure kung gaano talaga kalayo yung area na paglalagyan ko. Estimate ko lang kasi yun eh. So, doon naman sa pwede lang ko naman siyang i-set ng auto lang. So, ayan, naset ko na rin yung kanyang pangalan na Wi-Fi. Bahala na kayo magpili ng dyan. And nalagay ko na rin yung password. So, dito sa advanced, tingnan natin kung ano yung naging setting ko dyan. So, ayun yung AMPDU. Nakasagad.
naka-on yung AMPDU, and multicast enhancement, naka-on pa rin siya. Yan, and dito naman sa bandang kanan, mga naka-off na yan. Ayan. So, yan yung naging setting ko dito. So, dito guys, pagka nag-access kayo sa pinakang wireless lang na ito, no, sa Wi-Fi, dito sa IP na to, makukonfigure nyo ng mas madali yung inyong Ubiquiti product. Kasi nga, pag sa LAN kasi, may babaguhin ka pa sa iyong Ethernet card o sa inyong LAN card. So, dito wala na. So, ito po yung aking access point. Ito po yung pinakang AP. So, pupuntahan naman natin itong station ko. So, yan yung sa station. Silipin nga natin muna lahat to hanggang sa bandang ibaba. Ayan. Ayan siya. So, ngayon, para naman ma-access natin, ma-check natin o ma-modify natin itong aking station, is lilipat tayo ng Wi-Fi. Hindi kasi natin siya ma-access ng diretsuhan dito pagka sa wireless lang tayo nakakonect. So, ang gagawin natin syempre dyan is close natin yung browser and then punta tayo, i-disconnect natin dito sa LBE na to. Ang hulihan ay 90. So, lilipat ako dito sa isa. Dito sa CE7. So, dyan naman ako kukunik. And check din natin kung ganito rin yung kanyang IP. No? Pagka connected na. Ayan, connected na. Check natin yung properties. And silipin natin yung IP. So, the same lang. So, ito-type lang ulit natin yan sa ating browser. 192. So, ayan. 192.168.172.1. Enter. So, yan ay hihingi na rin ulit. Yan. So, ganyan ang unang lalabas dyan. Connect to Wi-Fi. So, click lang natin yung connect. And dito, so magwa-warning siya, no? Ito, kung sa LAN cable, babaguhin mo yung internet protocol niyan. So, since ang connection natin is Wi-Fi lang, so click lang natin itong advance and diretso sa bandang ibaba and proceed to. Yan. Ayan. So, click lang natin yan. Hihingi ulit ng username and password. So, lagay na natin ang username and password natin para masilip natin itong naging setup ko dito sa station ko na Ubiquiti 5AC. So, ayan. So, nandito na sa bandang kanan itong AP. Ito na kasi yung ating ina-access ngayon. Yung but station yan. Station. Na mali lang tayo ng type niya. So, ayan yung kanyang connection. So, ang version niya, 8.7.11 W8. Yan yung kanyang firmware version. So, ayan. So, silipin natin itong system kung anong ginawa ko. Ayun. Naka-off din yung pag-update. Baka kasi magkaroon ng problema. And dito sa dito sa device name, so babaguhin ko yun. Mali ang spelling ko. And then save ko yan. So, yan yung naging pangalan ko, no? Not station. So, naka-on yung management radio, start update. So, sinet ko na rin yan kasi minsan mali ang time ng aming internet. So, para mag-set up siya ng kusa. And, tingnan natin itong network. So, dito sa network mode, bridge. Simple pa rin yung kanyang configuration. So, ito yung naging static IP ko, .62. So, dyan sa inyo po, mag-set po kayo kung ano yung nandiyan sa inyong gamit. Ito kasi yung aking ginamit na IP dito sa aking network. And then, punta tayo dito sa wireless. So, dito sa access point, naka-off. PTP mode, naka-off. And, ang ginawa ko dito, nag-select lang ako dito. So, pinindot ko lang yung select. And then, hinanap ko dito yung kinonektahan ko, yung not AP. So, since nakakonect na yan, nakalock na yan doon, hindi ko na siya, yan. So, ganito ang gagawin nyo dyan, pagka kayo na ganyan, isi-select nyo yung Wi-Fi na ganyan, and then dito sa bandang baba, makikita nyo yung lock to AP. So, hindi ko ila-lock to AP yan, kasi naka-add na yan dito sa aking station. So, ganun lang yung ginawa ko. And then, syempre, ilalagay natin yung password, no? And ito naman, dito sa output power niya, nakasagad. Yung auto adjustment sa distance, ini-on ko pa. Kusa siyang mag-adjust. So, ito malapit lang kasi dito pa sa malapit lang yung pinakang AP. Kaya ito, nasa 0.6 kilometers lang siya. So, ito, pag na-deploy ko na yung AP na to doon sa aking paglalagyan, so, doon natin, makikita natin yan kung gaano kalayo talaga yan. Tawag dito yung distance. So, yan po yung naging setting. So, eto, balikan natin yung dashboard.
Ayan. So, ayan, nagkaroon siya ng internet connection, no? Kasi wala pa pong nakakonect dyan, kami-kami lang. And marami naman kaming connection dito. So, nakalagay na rin dyan yung kanyang bendo na gagamitin and wala pang naghuhulog kasi nasa loob pa lang ng bahay namin. Kaya doon ko kasi yan ilalagay. So, ayan. Ganyan siya. Up to 1,000 Mbps. Ayan. So, ayan. Ganyan lang mga loads kadali mag-configure o mag-set up ng Ubiquiti gamit ang ating laptop o Dista PC na connected sa ating Wi-Fi. And ipapakita ko rin syempre sa inyo yung connection naman through LAN cable.